Basahin mo kung gusto mo, makikita mo. Pati nanay mo, di ba, gusto mo ipapatay? Bakit ko ipapapatay sarili kong magulang? Exactly. Ask your mom too. Tsaka ito pa, Wait oh. lang! Ito pa. This is... Ano sa tingin mo yung nangyari sa kasal ko? Ano yung mga bagay na hindi mo ginawa? Ano yung kasalanan mo? Gusto ko ding Nirender ko marinig. yung kaya kong i-render. Okay. 2 years preparation to? Bakit hindi ka prepared? Tapos ngayon ako pa yung inaano ninyo sa social media? Wala ako dyan. Pero Kahit dami i-track accounts mo ang lahat. ginagamit mo. No! No! I Oh my swear to God! I So swear ano, to yung God! mga friends mo, yung I swear, kapamilya wala mo? nang ako natirang kaibigan, Shane! Wala na! Yung wedding mo. Hindi mo alam kung anong buhay ko, Shane! Hindi mo din alam kung anong buhay ko. Kaya nga! Sinira mo na nga, di ba? Ano ba gusto mo? Pakulong ba ako? Go ahead! Hindi, ganito na lang. Ganito na lang po. Makinig ka No! para maintindihan mo. Kung hindi No ka one makinig, understands hindi mo kasi. maintindihan lahat. Kaya Naiintindihan ko na nga. Okay, makinig ka muna. Ang theme po kasi namin, cowboy, Baguio feels. Baguio po, pero brown out. So sabi ko, bakit naman ang dilim? So yung mga iba pong guests, nag-ano po sila, after po ng kasal, sabi na, anong nangyari sa wedding mo? So para yung, ako na parang prepare ko ng ilang years, yun po pala, madami na siyang victim. Kano pong bayad nyo? 1.1 something. Sa kanya pa lang po yun. Wala pa po yung... 1.2 million. Opo. Parang nakikita ko po, tinipid niya po yung wedding namin. Yung bulaklak, ayan. Yun ang Yung pinakita sa bulaklak inyo. po na yan, walang nasunod, yung orchid lang. Yung sa grazing table po, parang nasa Tupperware lang. Iba yung nasa parang Tupperware? They can proceed with the filing of estafa po, Sen. Kung marami na pong transactions, the amount may lead na large scale po ito, Sen. Large scale. Sa dami po ng brides na kanyang naloko. Ma'am, kailan ang last usap nyo ni Jelly? Before pa ng airing ng Tulfo. Before pa ako pumunta ng Tulfo. So it was long time ago. Pero ma'am, nabanggit nyo sa amin na pagkatapos po kayo ma-air kay Idol Rafi, marami na pong nagme-message na anonymous at may mga pagbabanta. At ano pong masasabi ninyo doon, ma'am? Yun nga doon ako napaparanoid kasi yung sa threats, parang hindi ako makagalaw ng maayos tsaka maging comfortable sa sarili kong hometown. So yun yung parang gusto kong matapos na sana after din nito, matapos na din lahat at wala nang nagsisend ng mga messages, especially mga anonymous. Kasi I think siya lang din yun eh. Anong inaasahan mo, ma'am, sa muling pagharap nyo nito ni Ma'am Jelly Tayaben for the one last try? I don't know really, like gusto ko lang talagang matapos na to kasi gusto ko ding, gusto ko nang mag-start ng maayos sa marriage namin. Gusto ko mag-focus sa marriage namin and hindi sa kanya kasi parang lahat na ng time namin nauubos dahil lang sa kanya. So I wanna stop na from like after this one. But you can deceive people but you cannot deceive the truth. So gusto ko lang naman na maging accountable ka eh. Hindi yung drama-drama pa. See? 'Di ba? O, hindi mo emotion mo, yung reaction mo. Napakawalang mo talaga. As in, parang ikaw na yung the best. Ikaw talaga yung the best na coordinator. Anyway, feeling ko nakalimutan yung mga ibang brides. Hindi lang kami dalawa, madami kami. I can call others too if you want. Para mapatunayan ko na hindi lang kami dalawa. At yung iba, yung mga nasa abroad, andito sila. So first, yan, nilista ko yung mga gusto mong iklaro, 'di ba? First, sino sa atin yung nagsisinungaling? Sino sa atin ang mga may unpaid staff, unpaid suppliers? 'Di ba nag-post kayo na ang dami-dami yung mga ganap na parang ako pa yung may mali? Ngayon lumabas yung totoo, yung mga suppliers na hindi nyo binayaran. Eto, tingnan mo, para kasi feeling ko may back-to-back yan. Feeling ko hindi mo na maalala lahat ng mga biktima mo. Yan. Sino ang mahilig mag-AI? Mag-filter ng mga post? Kasal ko to, oh. Tamo? In-AI mo yan, di ba? Wala kang ganyan na bride and couple. Akin yan. Pinost mo, in-AI mo ulit. Kasi gusto mo manloko ulit. Ito, tignan mo yung mga post mo, walang comment section. Nag-comment section ka lang nung natulfo ka na kasi gusto mo ng simpatsya. Di ba? Yan, oh. Tignan mo, wala kang mga comment section. Oh, wala. Kasi alam mo kung anong totoo. Alam mo na mga brides mo, hindi totoo yung mga pictures na yan. Puro AI. O, tignan mo yan, pati BIR, pati gobyerno, niloloko mo. Wala kang tax. Yan lang yung ma-print mong official receipt. Asan yung tax number dyan? Wala. Eto pa, nanginginig ko sa galit. Sabi mo, na-post na or na-book na lahat ng suppliers ko December 30, kaya naniningil ka na, di ba? Tapos, binigyan mo ako ng fake receipt. Yung mga yung mga ebidensya mo, alin doon ang totoo? Binigyan mo ako ng fake receipts, di ba? Sabi mo nakabook ka na. Ayan, oh. August 20 pa yan, 2025. Nirefer mo lang sa akin tong supplier na to January 2026.
'Diba? Nakakalungkot, 'diba? Pumunta kami sa Watkins, may record na din ako. 2 days before ng wedding namin, doon ka lang nag-book. Kaya ka nagbayad ng 16K kasi late booking ka. Nag-book ka ng ibang package without my knowledge. 'Di ba? Tama? Oh, thank you. Pati grazing table ko binook mo night before. Kaya pinrovide lang ninyo 'yon, 'di ba? Kasi walang nag-accept ng booking ninyo. Oh, improvise ang ninyo, ang grazing table nyo. Wag kang madami akong ebidensya. Tignan mo yung front, tagpi-tagping tela, pinagmamalaki ninyo. Sino nagdi-deceive ng tao? Sino ang incomplete information? Harap lang pinapakita ninyo hindi nyo pinapakita yung likod. Ito harap na to Oh, 'di ba? Totoo? Mga tagpi-tagping tela. Yes, hayaan mo ako mag-explain. Ang dilim, harap din yan, gilid yan ng harap. Tignan mo yung mga pinaggagawa mo. Yan, tagpi-tagping tela, jelay. Tapos kung kayo sa online, ang galing ninyo. Tignan mo, yung applique, parang ewan ko kung sino nag-cut nito, tapos pinagmamalaki ninyo ako. Anong problema sa necklace ko? Sige, natatouch ba? Natatouch ba yung chul? Hindi, di ba? Anong problema? Sige, sabihin mo sa akin, gusto ko talagang marinig. Itong time na to, hindi ko nga alam na punit to Pati yung mga supplier ko na magaganda kasi yung reputation nila, sinisira ninyo. Kakapal ng mukha ninyo. Paano namin sinira? Kasi sinabi ninyo na yung hair and makeup ko ang naggupit nito. Yun yung sabi mo. Sa Wala course akong ko. sinasabi sa core mo. Yung mga core mo ang kausap, yung core ko. Yung core na So, sino hair pong and makeup. nagupit? Sino pong nagupit? Ikaw! Ako? Kasi 'di ba? Oh my goodness. Kasi 'di ba may usapan tayo na ito No. isi-single chul mo lang 'yan? No. Ibig sabihin, Siningle- at ito pa, Wait lang. sabi ng staff mo, itong mga gown na to, itong gown ko na to, kung ano yung sinukat ko, yun ang pinasuot mo sa akin ng wedding day ko. Yes. Exactly. So it means hindi mo siya inayos. Single tool namin to. So hindi mo Single tinapos tool na namin. ayusin. Single Kaya tool punit namin. yan. No. Bakit may Single- butas at ba't hindi siya tahe? Nag-call yung core ko na want daw nilang gupitin yung dito para makita yung necklace. No. Sabi mo sa tulfo dahil sa necklace. Natatouch Yes, ba yung necklace ko sa Kasi shoulder? gusto mong makita yung necklace. No. Tignan mo. Anyway, Miss Tignan mo, Shane, ha? I'm here for mediation kasi yun po yung sinabi ng I'm here to tulfo. clear my name. Etong gown na to sinabi mo, 'di ba? Nakalagay minay dito ng mama mo. Sabi ko, kaya ba to? Sabi mo, kaya. 'Di ba yan yung mga inspo ko? Nag-send pa ako ng PPT sa'yo. Nang para sa inspiration ko. Nag-sketch ka. May narinig ka ba sa akin? Wala. Sabi ko, maganda naman yung sketch mo. Sige, baka yan ang mas bagay sa akin. Kasi ikaw ang coordinator. I trusted you. Ngayon, tignan mo, same ba yung sketch mo? At saka sa ito, tignan mo, same ba? Ano yan? Tapos sisingilin mo ako ng 130K dito? My gosh, buti na lang talaga. Hindi ko siya siningil ng 130. Sinisingil mo ako ng 130K. You have proof? Oo, sure. I will give it to you. Wait for me. Eto pa, tignan mo yung petticoat ng gown mo lumabas. Buti na lang tinulungan kami ni Ma'am nung host. 'Di ba? Kahihiyan sa harap na yan. In the middle of the reception. Kapal mo tapos ako pang mamaliin mo. Eto, nung nasa simbahan tayo, 30 minutes before ng wedding nagde-decorate pa din kayo. Nag-i-stay prayer pa din kayo. Nasa likod na ako, hindi pa kayo ready. Kaya tayo late, 'di ba? Ngayon, ni-rush ako ng mga core mo. Tignan mo. Sabi mo, may embroidery pa yung veil na yan. Wala, as in, parang chul lang talaga, hindi pa naayos. O, tignan mo, naayos ba? Naayos ba yung na yan? Wala man lang presentation. Jelay, alam mo ba lahat ng to? Ako nag-update. May applic kita ba? Tignan mo, inayos ba nila? Kasi ni-rush na nila ako nito. Kasi late kayo. So, yung simbahan, sinabi, kailangan nang mag-start kasi late na kayo. Exactly. Coordinator ka, ba't nasaan ka? Ako yung stylist mo. So, sinong coordinator ko? Pinakilala ko yung Exactly. course Oh mo. my God. Stop lying. Tapos, tignan mo, yung mga brides din yung iba, hindi lang ako ang biktima mo, Jelay. Isang bride mo din to, di ba? Punit din yung gown, di ba? Hindi lang ako. Ayan. Oh, di ba? Punit yan. Naaalala mo sila? Naaalala mo na sila ngayon. Naalala mo din to? Naglakad siya sa aisle ng walang suit. Bearer yan, di ba? Oh, sino nagsisinungaling? Sino ang incomplete information? Sige, tapusin mo. Sige, yes. Patapusin mo ako. Ngayon, itong bouquet. Ito, consist of, ito ang mga ni-request ko. Okay, Mamshka. Ano ang nilagay nyo sa akin? Yan, mga cheap na flower. Orchid lang ang cheap naman yan Oh, tignan mo. Cheap? Orchid lang ang nilagay mong totoo.
na pinag-usapan natin. May sinend kang sample ng gusto mo. Ayan, ito yung sinend ko Marami. sa'yo. Consist Marami. of, ito ang conversation natin. Sige, pakita mo din yung mga side mo para sabihin natin hindi one-sided Kasi ko. I thought Hindi, this is hindi, mediation. mamaya, So, mamaya. hindi ko dinala yung mga dala ko last I time. don't think so. Kasi hindi yun totoo. Ito, papakita ko din sa'yo. Mga threats ng jowa mo. Bago yan. Yung fiancé mo, basahin mo kung paano siya magsalita. Hindi ko alam kung ikaw lang din yan o yung fiancé mo yan. This is not Yan us. ang pangalawa. I never took revenge. Ito never took revenge. Hindi ako Come ganong on. tao. Kapag nalaman na sa amin talaga, sige, ako Okay, fine. pa ang pupunta sa kulungan. Sure. No worries. Ayan, pati nanay mo pinagkakalat na kung ano-ano about sa akin. Yan. Anong sabi niya? Ingat girl kasi tuso si Jelay, kaya niyang baliktarin ang salita para magmukhang sinungaling ang kalaban. Nanay mo na mismo nagsabi niyan. Mabait kayo masyado ni RJ kasi sa ganyang sitwasyon, ako sinigawan ng amo ko sa harap ng ibang tao, wala na, nilayasan na ikaw. Nanay mo mismo nagsabi niyan. Kung gusto mo ng full conversation, meron din sa akin. Sige, ano pang gusto mo? Ito yung mga ibang brides mo. Yes, just look at me. Internalize mo lahat. Basahin mo kung gusto mo, makikita mo. Pati nanay mo, di ba, gusto mo ipapatay? Andito. Ipapatay? Yan, andyan, andito. Basahin mo. Parang feeling ko may amnesia ka na naman eh. Gusto mo basahin? Bakit ko ipapapatay sarili kong magulang? Exactly. Ask your mom too. Bakit ganyan ang sinasabi niya sa mga ibang brides? Tsaka ito pa, Wait lang! Ito pa. This is... Ito pa kung gusto mo. Iniwan mo yung mga brides mo. Iniwan mo yung mga, see? Ito yung conversation ng mga brides at ng mama mo kasi nilipat mo yung mga brides sa mama mo. Hindi mo nilipat actually, yung mama mo ang naging accountable sa mga ginawa mo. Kasi nga hindi ka accountable, di ba? Don't speak if you don't know anything. I know something. Not everything but something, Jelay. Kasi sinasabi ng mga old stuff ko, is that the proper It's way not of your doing old things? stuff. It's not your old no. stuff. It's Wait, your wait, bride. wait, It's your wait. future bride. Okay, Last question. Ano sa tingin mo yung nangyari sa kasal ko? Ano yung mga bagay na hindi mo ginawa? Ano yung kasalanan mo? Gusto ko ding Nirender ko marinig. yung kaya kong i-render. okay. 2 years preparation to? Bakit hindi ka prepared? We never asked for a perfect coordinator. I just want to I expected like a present coordinator, efficient coordinator, at saka yung coordinator na kayang i-deliver kung ano yung prinamis, kung ano yung pinag-usapan. Yun lang, Jelay, yun lang yung gusto ko sa'yo. 'Di ba? Ang ganda ng mga conversation natin, 'di ba? Para lang tayo magtropa. Kasi I trusted you too much. Yes, ma'ams, kaya ko to. Kayang i-deliver yan. Tapos ngayon ako pa yung inaano ninyo sa social media? Wala ako dyan. Ano, wala. Kahit i-track nyo lahat. Wala ka, kahit pero i-track dami nyo accounts lahat. ang ginagamit no, mo. No, I Oh my swear to God. I So swear ano, to yung God. mga friends mo, yung I swear, kapamilya wala mo. nang ako natirang kaibigan, Shane! Wala na! Meron ka ba talagang kaibigan even before? Kasi 'di ba? Kahit yung mga staff mo, Yun na nga yung napaka-plastic point sa'yo. eh! Yun na nga yung point eh! You treated them like a family, tapos ganyan yung gagawin nila Exactly. sa'yo. I treated you like my sister. Anong ginawa mo sa akin? Nag-usap tayo Anong after... ginawa mo Wait sa na, akin? nag-usap tayo after Wait, your wait, wedding. wait. Hindi mo alam kung anong buhay ko, Shane! Hindi mo din alam kung anong buhay ko. Kaya nga! Sinira mo na nga, di ba? Ano ba gusto mo? Pakulong ba ako? Go ahead! If that's what you Sira want! ka na even before. Explain Pwede ko na ba? to sa inyo, Pwede di ba? Hindi, ganito na lang. Hindi, Ganito na lang po. No! Makinig ka para maintindihan mo. Kung hindi No ka one makinig, understands hindi mo kasi. maintindihan lahat. Kaya Naiintindihan ko na nga. Okay, makinig ka muna. Kaya nandito tayo para ma-express niya yung nasa loobin niya. Pagkatapos, ikaw din ay mag-express din ng nasa loobin mo kung ano yung tama ba ang Yes, nagawa yes, mo, yes. ganon. Okay, makinig ka muna. Ngayon, ang napapakinggan ko sa kanya ay gusto niyang express lahat yung nangyari dahil ang coordination ninyo is matagal na pala, ang expectation niya ay nagawa mo. Yun, na Overpromise. lahat yung gusto niya ay nagawa mo. Kaya nandito tayo kasi sa kanya ay hindi mo nagawa yung gusto niya. Kaya nga, yun yung explanation niya. Na ikaw ang coordinator, lahat ay responsible mo. Lahat yun. Oo, natingnan mo kung tama ba. Hindi ko na iisa-isahin na sobrang detalyado kasi it's gonna make things more, pero yung be accountable and everything,
I did that ever since bago pa yung wedding niya. Nagsasorry na ako sa kanya. Kasi I can feel naman, yung totoo naman, I can feel na may pagkukulang ako sa coordination ko. Nag-sorry ako sa kanya ng mahaba and everything. And then I know na hindi yun basta-basta kasi yun nga, na may pagod sila and everything. I completely understand that. Kaya ever since nung wedding day, nahiya na ako sa kanya. So I just do my best. Talagang ginagawa ko na lang yung best ko. So kung yung best ko man na yun na napakita ko, hindi yun yung nakikita na lang masasatisfy sila. I am really sorry. Pero I know to myself na I did my best. Hindi nyo pwedeng sabihin na yun na yung best mo? No. Kasi lahat ng tao may limit. Lahat ng tao may problema. Kagaya ng sabi nila, sila rin, may hinaharap silang problema. Kagaya ko, may hinaharap din ako problema. And yung mga staff ko, na friend niya rin, na friend ko before, na I thought family ko, alam nila lahat kasi I trusted them. So sinabi ko sa kanila lahat ng problema ko sa buhay. But that doesn't mean that they're going to use it more na mas lumubog pa ako sa lupa. Wala na akong business. Ngayon, I'm working a freelance job to pay all the refunds. Totoo yan. Ang dami kong need tanggapin, pero di ako nagsalita. Ang sabi ko lang, clear ko na lang yung name ko dun bago ako mag-start ng new life ko. Kasi it's very hard na ang iniisip nila sa'yo, scammer ka. Pero I told them, how can I be scammer kung nirender ko naman yung event? Wala na akong matatago pa. Sira na lahat sa akin. Second, bakit pati yung mga old friends mo na tinulungan mo rin, sila rin pala yung magpapabagsak sa'yo? Wala akong sinisisi. Ang sabi ko lang, kaya ako nag-hire. Kasi hindi ko nga kaya mag-isa yung trabaho ko. Kaya ka nga mag-hire eh. Kaya nga ako nag-hire ng wardrobe manager eh. Manager. So, siya yung naka-assign. Oo, taga-check lang ako kung okay lahat. Pag sinabi nilang okay lahat, it means okay. Pero on the day, siya yung umiiyak sa akin, Lai, I'm sorry, nagawa ko to. Hindi ko alam na magagalit yung bride. Pinatawad ko. Ako pupunta sa bride, ako nagsusorry. Tapos, siya pa pala yung sisira sa akin. Siya pa yung ilang beses nagmakaawa sa akin na wag ko siyang tanggalin sa trabaho niya. Siya pa talaga. Kaya mga pinakita niya na may punit daw yung gown ng isang bride, na yung isa rin hindi daw nasunod yung gusto ng isang bride. Kaya nga ako nag-hire kasi sobrang hirap na trabaho ko. Ang dami kong need na asikasuhin, ang dami kong bride. So kaya ako nag-hire para may tumulong sa akin. Right now, ang priority ko, mabigay yung mga refund na nanghingi ng refund. Mabigay yung mga nag-cancel ng wedding nila. Kasi wala sa akin na tatakbuhan ko yung bride ko. Kaya yung word na tinatakbuhan ko daw yung bride ko, doon ako nasasaktan kasi wala akong tinakbuhang bride. Ang mali ko talaga dito, I thought I can do it all alone. Na i-check na kaya kong panindigan yung pagiging organizer and everything. So when syempre yung OM ko, yung mga pinagkakatiwalaan ko, I'm asking ano yung need baguhin. Marami, yung mga sinasabi niya, yung mga inuungkat niya na may mga nagrereklamo. Totoo yun na may una nagreklamo na hindi nagustuhan yung service, pero after nun may mababago, 'di ba? Kasi natututunan namin. So, hindi ako sumira na No, hindi siya sira. Hindi siya sira, Shane. Hindi naman natin masabi na lahat perfect. Di ba? Hindi lahat perfecto kahit sino. May pagkakamali, aminin natin. Ngayon, ma'am, kung may pagkakamali po, ano ang best way bilang kayong nanay? Yun lang, mag-sorry ka na lang. Nag-sorry nga ako. Matagal naman ako nag-sorry. Kung yun ang gusto nila, mag-sorry. Matagal na ako nag-sorry. Matagal pa. Nag-ask pa ako na kung ano yung mga i-compromise ko sa kanila. Point na kasi ngayon is yung mediation, sana magkaayos. Yun yung sinabi sa akin. Kaya ako nandito. Nag-sorry naman po talaga siya. Pero kasi, di ba, in-accept namin on the day. Kaya nga okay na, di ba? Pero bakit nung may nag-post, ako yung sinisisi mo. Tapos ini-insist mo pa na ako yun, minention mo pa yung name ko. Dinifame mo pa ako. Sabi ko, let's talk amicably. Anong ginawa mo? Sabi ng lawyer ko, ganito, ganyan. Ngayon, after 2 days, nag-send kayo ng threat sa amin, yung fiancé mo. So, sabi ni Peter, this is not
this is not acceptable. Kaya kami nandito, kaya kami pumunta sa Tulfo kasi yan. gusto namin ng awareness. Hindi ko alam na ganito na din pala sa ibang brides. Pati yung fiancé mo nakiki-message sa mga brides na hindi naman siya present Hindi pa during the kinalala. planning. I just wanna say sorry, ma'am. Yes, sa lahat ng pagkukulang po. Sorry sa sobrang daming nangyari. Hindi ko na rin alam paano ko sisimulan kasi I know you also, you did thought na hantong tayo sa ganito. Especially, paano tayo mag-usap before, we're very, like as in, grabe kami magchikahan or abutin pa kami ng madaling araw just to Diba? call each other. Ganun yung band namin before. And I'm really sorry. I really thought na tapos na yung gap natin during your wedding nung nag-usap tayo, nagyakapan tayo, nag-sorry ako. I really thought okay na dun. Hindi ko talaga in-expect na ang dami pang magka-clash na mati-trigger ako lalo na magagawa kong mag-comment ng gano'n. Pero yun na po, I just wanna let you all know na I did my best and my part na ma-render yung buong service. Hindi ko po kayo tinakbuhan. Hindi ko po tinakbuhan yung wedding nyo. Yung may nangyari naman pong wedding. Yun lang naman po yung cleaner ko kay Tulfo last time. May nangyari naman pong wedding. Feelings niya na seryoso siya. Naiyak ko naman. Lesson learned. Ito talaga yung pinaka-lesson mo sa buhay, you know. You kakain ka pa ng maraming bigas at iinom ng maraming milk. Marami ka pang kakaining bigas. Hindi ka na-accept kasi naka-high heels ka, lalo ko ng liit. Bait ni Ma'am Shane, no? Sorry po ako sa inyo. And ma'am, Huwag na, lasa. sorry ma'am. Binibigyan ka ng pasalubong every Christmas. Ay, ganun. Thank you po, Senator Raffy. Kasi yun yung pagpunta po namin sa inyo is yung gusto lang talaga namin maging social awareness lang talaga yung goal namin. Kaya kami pumunta kay Senator Raffy. And then, yun talaga. Kasi ayaw na namin ma-experience ng ibang couple yung na-experience namin na pati yung mental health na very, very damaging ang nangyari. So, yun. Thank you po, Senator Raffy. If there are some brides po na naapektuhan dahil dun po sa pagiging busy ko sa ibang brides, I'm really sorry po if I'm overbooking from the past L episode company. I already sinarado ko na po yung company ko, pero if ever I'm gonna start a new one, I'll focus more on styling. Kaya I learn a lot from this. This is a blessing in disguise for me. Kasi ayun nga po, as a young entrepreneur, ang dami ko po natutunan sa kanila. Sobrang nag-clash lang po talaga kami ni Ma'am Shane. Kaya po, sobrang sensitive na po namin dalawa. Pero don't attack her po since, yun nga po, yung emotions niya lang din po, hindi niya rin po mapigilan because of the things that happened. Same din po sa akin. Kaya, yun po, ang daming nangyari. Pero, aside from that, we really had a good relationship with each other before. Thank you so much to Sir Raffy Tulfo for helping us mediate and move forward from this problem. Sobrang laking help po to sa life namin ni Ma'am Shane since naka-apekto na po talaga sa aming dalawa, especially sa work po namin. So, ayun po. God bless you all. Hello po, Sir Raffy. Thank you po for helping us. Galing pa po kami sa China just to settle here. Thank you po sa pag-support ninyo sa team ninyo. Gusto lang po talaga namin yung katotohanan and lumabas na po ngayon. And thank you po dahil nag-settle po kami amicably. And dahil po sa inyo, magkakaroon na kami ng peace of mind. Thank you, Senator Raffy, for helping us.
to achieve an amicable solution to this problem. Hopefully we can move on now peacefully in our marriage. Thank you again to you and your team for helping us achieve this goal. Sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo.